Isang gabing nagbago ang lahat sa isang biyahe pa uwi sa probinsya. Hello, ako si Luningning, 25 taong gulang. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Bukidnon, kung saan tahimik ang buhay at lahat ay magkakilala. Matagal na akong nanirahan sa Maynila para magtrabaho at mag-aral, ngunit sa gabing iyon, nagpasya akong bumalik sa aming bayan para bisitahin ang pamilya ko. Hindi ko inakala na ang simpleng biyahe sa bus mula Cubao, papuntang Malaybalay ay magdadala sa akin sa isang kakaibang kwento, isang kwento na magpapatunay na minsan. Ang mga hindi inaasahang pagkikita ay may dalang mga lihim at damdamin na hindi mo inaasahan. Nasa terminal ako ng bus isang gabi, nag-aabang na umalis ang sasakyan. Ang bus ay tahimik at ako'y nakaupo sa pinakahuling upuan sa likod, umaasang walang makakasabay sa akin. Gusto ko kasi ng konting espasyo para maituwid ang mga binti at makapag-isip ng tahimik. Malamig ang hangin at kakaunti lang ang mga tao sa terminal sa ganitong oras. Palagi kong tinutukan ang orasan, umaasang baka may kanseladong pasahero o may hindi dumating para sa upuang iyon sa tabi ng bintana. Sana nga ako na lang ang maupo doon. Ngunit bigla siyang dumating. Si Ramon ang pangalan niya. Pumasok siya sa bus na may tiyak na lakad, ngunit hindi naman siya matangkad o matipuno. May kakaibang aura siya. Parang may dinadala siyang kwento na hindi niya sinasabi. Hawak niya ang maliit niyang bag na may kalmadong titig sa paligid ng bus na iyon. "Excuse me," ang malumanay niyang sabi habang papalapit sa akin, "ito ba ang upuan?" Itinuro niya ang upuan sa tabi ko. Parang bumigat ng kaunti ang dibdib ko pero ngumiti ako. "Dito nga iyon." Iniayos niya ang mga gamit sa itaas na lalagyan bago siya umupo. Hindi niya agad nilapitan ang espasyo ko, bagkus ay umupo siya ng may paggalang, may distansyang komportable sa pagitan namin. "Ako pala si Ramon," sabi niya, umiti habang inaabot ang kamay sa akin. "Luningning," sagot ko, niyayakap ang kanyang kamay ng may bahagyang kaba. May kakaibang pakiramdam sa sandaling iyon, parang mailalim ang simpleng pagbati namin. "Pupunta ka rin ba ng Malaybalay?" tanong niya habang iniayos ang sarili sa upuan. Tumango ako. "Babalik ako para makita ang pamilya ko." "Ako rin," ang sagot niya na may ningning sa mga mata. Napangiti ako, kahit hindi pa kami kilala, may ginhawa sa ideya na pareho kaming nagbabalik sa parehong lugar. Unti-unting umalis ang bus mula Cubao, nilalampasan ang mga ilaw ng lungsod at papasok sa madilim na daan pa uwi sa probinsya. Hindi ako yung tipang madalas makipagkwentuhan sa mga hindi kilala. Mahiyain ako, mas gusto kong obserbahan ang paligid at mag-ingat sa mga sinasabi. Pero kay Ramon, iba ang pakiramdam. Parang matagal na kaming magkakilala. Tahimik lang ang usapan namin, halos bulong, para hindi maistorbo ang mga pasaherong gustong matulog. Ngunit dumadaloy ang mga salita nang hindi napapansin, walang pilit, walang alanganin. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang mga maliliit na detalye sa kanya, ang paraan ng pagyuko ng ulo niya kapag interesado sa sinasabi ko, ang bahagyang ngiti bago ang isang buong ngiti na nakakabighani. Napakagaan ng aming pag-uusap, parang ritual ng pagkakaibigan na matagal nang umiiral. "Luningning," tanong niya ng bahagya, "bakit mo iniwan ang Malaybalay? Matagal ka nang wala doon, di ba?" Nag-atubili ako sagutin iyon ng diretsyo. Hindi karaniwan ang ganitong tanong mula sa isang estranghero. Ngunit may katapatan sa mga mata niya na pumukaw ng aking loob para maging bukas. "Alam mo, kailangan ko lang talaga lumabas ng comfort zone ko," sabi ko, kasabay ng pag-cross ng mga paa sa ilalim ng aking jacket. Matapos ang high school, parang nasakal ako sa maliit na mundo ng aming bayan. Gusto kong makita ang mundo, maranasan ang iba't ibang bagay, maging iba sa inaasahan ng lahat. Tumango siya, tila nakakaunawa. "At natagpuan mo ba ang hinahanap mo?" Umiti ako, ngunit may halong pag-iisip. "Sa isang paraan." Lumago ako, may mga natutunan tungkol sa sarili ko na hindi ko inakala. Pero natutunan ko rin na minsan, ang mga iniwan mo ay kasing halaga rin ng mga natuklasan mo. Tahimik siya sandali, tinitingnan ako ng mga mata niyang kayumanggi na para bang sinusubukang basahin ang mga hindi nasabi. "Interesting. Parang ang pagbabalik sa ating bayan ay may espesyal na dahilan." Tumango ako, nagulat sa bigat ng kanyang sinabi. "Siguro ito ay paraan ng pagkakasundo." "At ikaw, ano ang dahilan mo para bumalik?" Napabuntong hininga siya, umupo ng mas komportable, at tumingin sa bintana kung saan madilim lang ang tanaw.
Pamilya, lalo na ang ama ko. Nagtatanda na siya, kailangan niya ng tulong sa bukid. At minsan, kahit saan ka tumakas, hindi mo matatakasan ang mga bagay na mahalaga talaga. Parang mahirap tanggalin ang mga ugat. Sandaling katahimikan ang dumaan, ngunit hindi ito nakakabagot. Ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon, na para bang pinagbubuklod kami ng mga kwentong magkakahawig kahit magkakaiba ang tono. Alam mo, dagdag niya, nakakatawang isipin na hindi tayo nagkakilala noon. Pareho tayong galing sa iisang lugar, pero nakilala tayo ngayon sa isang gabing ganito. Napatawa ako ng mahina, iniling ang ulo. Siguro, tadhana. O swerte, biro niya, itinaas ang kilay. Swerte, tanong ko na parang seryoso. Swerte ko na nakilala kita. Napailing ako sabay tawa, ang tunog namin ay nag-echo sa loob ng bus na halos tulog na ang mga pasahero. Unti-unti, nagbago ang atmosphere sa pagitan namin. May lumalapit na init, higit pa sa mga salita. Nang mapansin niyang bahagyang bumuka ang mga mata ko, tanong niya, pagod ka na ba? Medyo, sagot ko, pinipikit ang mga mata sandali. Pero hindi pa ako makatulog. Sobrang dami ng iniisip. Gusto mo ba tigilan ko muna ang kwento? Tanong niya ng mahinahon. Hindi naman, sagot ko agad, nahihiya. Gusto ko nga makipag-usap sa'yo. Napangiti siya ng mas malaki at nakita kong kumislap ang mga mata niya sa mahina na ilaw. At ganoon kami nagpatuloy, nagbabahagi ng mga kwento, nagtatawanan at nagkukwento ng mga lihim na hindi ko inakala na mapapagsalitaan ko sa isang estranghero sa bus. Sa isang sandali, habang tuloy-tuloy ang biyahe sa madilim na daan, sumulpot ang isang tapang sa puso ko. Parang ang gabi at ang mga kwentong aming pinagsaluhan ay lumikha ng isang ligtas na espasyo, kung saan maaari akong maging totoo, walang takot na husgahan. Dahan-dahan kong inabot ang kamay ko sa kanya, nagdadalawang isip bago marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi siya nag-atubili. Mahigpit niyang niyakap ang daliri ko at parang lagi na kaming magkasama sa ganitong koneksyon. Tumatakbo ang puso ko. Ipinahilig ko ang ulo ko sa kanyang balikat. Lumihis siya ng bahagya para magbigay ng dagdag na aliw. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila nawala. Ang banayad na paggalaw ng bus, ang mahinang ugong ng makina, at ang mga kumukutitap na ilaw sa labas ay naging backdrop lang. Komportable ka ba? Bulong niya, halos hindi marinig. Naman, sagot ko, nilalambing ang mga mata bago pumikit. Napakagaan mong makasama. Napatawa siya ng mahina, ang tunog ay sumabog ng bahagya sa loob ng bus. Compliment ba iyon? Tanong niya. Opo, sagot ko, muling tumingin sa kanya. Ibig sabihin, may kakaibang galing kang magpatahimik ng puso ng isang tao, na parang matagal na kaming magkakilala. Ngumiti siya, pinisil ang kamay ko ng dahan-dahan. Siguro kasi ganun din ako sayo. Nararamdaman ko ang init na kumakalat sa dibdib ko, bawat salita niya ay tila bumabalot sa akin ng isang hindi nakikitang lambat ng koneksyon na ayokong masira. Hindi na niya sinabi pa, dinala niya ang kamay ko sa kanyang mga labi at hinalikan ng mahinahon, isang simpleng kilos na puno ng lambing. Tinitigan niya ako, parang binabasa ang nararamdaman ko sa aking mukha. Walang pilit, puro kalmadong pag-asa. Dahan-dahan siyang yumuko papalapit sa akin. Malapit na ang mukha namin. Kumakaba ang puso ko, pero walang takot, isang tahimik na katiyakan na ito ang gusto ko. Pumikit ako, sumuko sa sandaling iyon. Ang mga labi niya ay humipo sa akin ng mailambing, halos hinihintay ang aking tugon. Tumugon ako ng buong puso, ang lahat ay naging tunay at natural, ngunit nanatiling napakahinahon. Parang bawat sandali ay pangakong hindi mawawala, isang kumpirmasyon ng lahat ng pinag-usapan namin itong gabi. Nawala ako sa ginhawa, sa pakiramdam ng pagmamahal at pag-aaruga. Wala nang paggalaw ng bus, wala nang tunog ng makina. Ang tanging mahalaga ay ang tahimik na koneksyon namin. Ngumiti siya, isang maliit at totoo na ngiti na nagliwanag sa kanyang mukha. Matagal kaming nanahimik, magkahawak kamay, habang tuloy-tuloy ang paglalakbay ng bus sa madilim na lansangan. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay, parang ayaw akong pakawalan. Hindi ko naman gustong pumunta kahit saan. Sa sandaling iyon, ramdam ko na kabilang ako sa kanya, kahit pa ang buong mundo ay tila napakalayo at walang saysay. Alam mo, sabi niya matapos ang mahabang katahimikan, naniniwala akong may dahilan kung bakit nagkakilala ang mga tao, kahit na matagal bago natin malaman ang ibig sabihin.
Napalingon ako sa kanya, interesado sa sinabi. Ano kaya ang dahilan natin? Tanong ko na may halong biro at seryoso. Itinaas niya ang kilay, nagkunwaring nag-iisip. Siguro nandito ako ngayon para ipaalala sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ano naman iyon? Ngumiti siya ng mailalim. Na minsan, ang pagbabalik sa tahanan ay paghahanap ng isang bagay na hindi mo alam na hinahanap mo. Ang mga salitang iyon ay hindi lang romantiko, totoo. Simple ngunit malalim, sumasalamin sa pakiramdam ko mula nang makilala ko siya. Muling nanahimik kami. Yumakap ako ng mas mahigpit sa kanyang balikat. Siya na mainiyakap ako, tila gusto akong protektahan laban sa anumang maaaring sirain ang sandaling iyon. Napagtanto ko na hindi na mahalaga ang dahilan kung bakit kami nagtagpo. Ang pinakamahalaga ay ang kasalukuyan, ang sandaling nagdugtong sa dalawa na ilang oras lang ang nakalipas ay mga estranghero pa lamang. At sa paglapit namin sa aming destinasyon, dahan-dahan kaming bumangon. Kinuha ko ang malaking bag niya mula sa itaas. Nagpasalamat siya, at pareho kaming tumigil sandali, parang gusto pang pahabain ang sandali. Nangyari ito nang bahagya akong mangahas, magkikita pa ba tayo? Napangiti siya ng mahina, ngunit may ningning na hindi matakasan sa mga mata niya. Luningning, sa tingin mo ba palalampasin ko ang pagkakataong makilala ka pa ng higit pa? Siyempre, magkikita tayo ulit. Napahinto ako, may halong kaba at pag-asa. Kailan? Sa lalong madaling panahon. Ngayong gabi, tanong ko. O bukas, depende sa'yo, sagot niya na may tiyak na tinig. Napatawa ako sa kanyang bilis at determinasyon. Sige, pag-usapan natin. Mukhang natuwa siya. Aayain kita, sabi niya bago kami naghiwalay. Nagpaalam siya at dumiretso sa kabilang daan. Nanatili akong nakatayo, pinapanood ang kanyang paglisan, pero ramdam kong simula pa lamang iyon ng isang mas malalim na kwento. Excited akong makita siya muli. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo, ay like, mag-subscribe, at i-comment kung saan ka nanonood. Gusto kong malaman kung sino kayo doon sa kabilang dulo. Marami pa akong mga kwento tulad nito. Hanggang sa muli. Malamig ang hangin sa loob ng bus nang magpatuloy kami sa aming paglalakbay. Ang mga ilaw sa paligid ay mabagal na nawawala habang kami papalapit na sa mga bundok ng Bukidnon. Si Ramon ay tahimik na nakatingin sa bintana, habang ako naman ay hindi mapakali sa upuan ko, pilit sinisigurado na hindi ko mapapahiya ang sarili sa harap niya. Naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin, hindi ito ang klaseng kaba na dulot ng takot, kundi isang matinding pagkakatuwa at pagnanais na makilala pa siya ng higit. Habang tumatagal ang biyahe, unti-unting lumalalim ang aming pag-uusap. Napag-alaman ko na si Ramon ay nag-aral din sa isang universidad sa Mindanao, at gaya ko, nagtrabaho sa Maynila bago bumalik sa kanilang bayan upang tulungan ang pamilya sa pagsasaka. May mga kwento siya tungkol sa mga pagsubok na hinarap niya sa syudad, mga gabi na walang tulog, pagod sa trabaho, at ang pakiramdam na parang naligaw sa dami ng tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ramdam ko na mailalim ang kanyang puso, isang taong may pangarap ngunit may matibay na ugat sa kanyang pinagmulan. Pinakamalalim ang gabi nang napansin kong unti-unti na siyang napapatulog, bahagyang nakayuko sa aking balikat. Ang kanyang amoy ng sabon at banayad na hangin mula sa bintana ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Hindi ko inaasahan na magkakaroon kami ng ganitong koneksyon sa isang gabing tulad nito, sa isang lugar na puno ng mga estranghero at mga pangarap na hindi natutupad. Napatingin ako sa kanyang mukha, ang mga pilik mata na dahan-dahang bumabagsak, ang mga labi na bahagyang nakangiti kahit tulog na, at ang mga kamay na mahigpit na humahawak sa aking palad. Sa sandaling iyon, naisip ko na ang mga pagkakataon sa buhay ay minsan ay dumarating sa tamang oras at lugar, kahit hindi mo inaasahan. Ngunit sa kabila ng ganda ng sandali, may mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano ang magiging kahihinatnan ng aming pagkikita? Papaano kung matapos ang biyahe, maglalaho lang siya sa aking buhay? O baka naman ang gabing ito ay simula ng isang bagay na hindi ko pa lubos na naunawaan? Habang nag-iisip ako, dahan-dahang bumalik ang bus sa mas maaliwalas na bahagi ng kalsada. Sa likod ng aking isipan, alam kong ang mga susunod na sandali ay magdadala ng mga sagot, o baka naman mas marami pang mga tanong. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi ko makakalimutan ang gabing ito, ang gabing nakilala ko si Ramon, sa isang biyahe na puno ng lihim, pangarap at posibleng pag-ibig.
Ngayon, habang patuloy ang biyahe, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano kaya ang susunod na mangyayari sa amin? At handa ba talaga akong harapin ang mga pagsubok na maaaring idulot ng bagong kwento na ito? Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng biyahe mula Cubao, papuntang Malaybalay ay magiging ganito kahalaga sa buhay ko. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng bus sa makipot na daan ng Bukidnon, unti-unti kong naramdaman na may kakaibang koneksyon kami ni Ramon, isang lalaking tila may dalang mga kwento na kapareho rin ng mga sugat at pangarap ko. Sa likod ng mga bintana, ang mga bundok ay naghahalo sa dilim, habang ang mga bituin ay naglalakbay kasama namin sa daan. Habang kami tahimik na magkahawak kamay, naisip ko kung paano kami nagtagpo sa ganitong pagkakataon. Hindi siya ang tipong agad-agad na magbubukas ng damdamin, pero sa bawat salita niya, ramdam ko ang lalim ng kanyang mga iniisip. Ang mga tanong na palagi kong itinatago sa sarili ay parang unti-unting lumalabas sa aming usapan. Bakit nga ba kami, 2 taong matagal nang nawala sa aming bayan, ay nagkita sa ganitong paraan? At ano ang kahulugan nito? Hindi ko mapigilan ang pagtingin sa kanyang mukha, ang mga mata niyang madamdamin, ang mga labi niyang bahagyang nakangiti, at ang buhok na bahagyang nagalaw ng hangin mula sa bintana. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang init sa malamig na gabi. Hindi ko mawari kung ito ba ay pagod, pagkasabik, o isang bagay na mas malalim pa. Nang bumangon siya ng bahagya upang ayusin ang upuan, naramdaman ko ang kakulangan sa pagitan namin, ang distansyang dati ay komportable na ngayon ay tila masikip at puno ng hindi nasabi. Sa isang iglap, naisip ko ang mga pagkakataon na nawala, mga pangarap na hindi natuloy, at mga pag-ibig na hindi nasimulan. Luningning, mahina niyang sabi, handa ka na ba sa pagbabalik sa bahay? Hindi lang ito basta pag-uwi, ito ay pagharap sa mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Tumango ako, hindi dahil sigurado ako, kundi dahil alam kong ito ang tamang gawin. Ngunit sa puso ko, may halong kaba at pag-asa. Habang papalapit kami sa aming destinasyon, ang mga ilaw ng bayan ay unti-unting lumalapit, naglalarawan ng isang bagong simula. Ngunit sa kabila nito, may mga tanong na nananatiling nakasabit sa hangin, ano ang magiging papel namin sa buhay ng isa't isa? At hanggang saan aabot ang gabing ito na puno ng mga lihim at pangarap? Hindi ko alam ang sagot, ngunit isang bagay ang malinaw, ang gabing ito ay hindi magiging katulad ng iba. At sa bawat paghinga ko, umaasa akong ang aming kwento ay magsisimula dito, sa isang madilim na bus, sa isang malamig na gabi sa Bukidnon, kung saan ang mga puso ay nagtagpo ng hindi inaasahan. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat, ngunit sa isang iglap, unti-unting nagbago ang paligid sa loob ng bus. Ang mga ilaw ay naging mas malabo, ang mga tunog ay tila nagdilim, at ang init na naramdaman ko mula kay Ramon ay lumakas ng husto sa bawat sandali. Parang ang mundo ay umiikot sa amin lamang, na walang ibang tao ang naroroon kundi kami. Habang nakaupo siya sa tabi ko, dahan-dahang iniabot ni Ramon ang kamay niya at mahigpit na niyakap ang aking palad. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin na sumalubong sa akin, isang halo ng kaba, saya, at isang kakaibang pag-asa. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa akin, parang sinusubukan niyang basahin ang mga lihim na nakatago sa ilalim ng aking mga salita. Ang gabi ay naging saksing tahimik sa aming palitan ng mga kwento, mga pangarap at mga takot. Hindi namin kailangang magsalita ng malakas, ang mga bulong at mga ngiti ay sapat na upang maintindihan ang bawat isa. Sa isang sandali, dahan-dahang inilapit niya ang kanyang mukha sa akin, at naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking pisngi bago niya ako hinaplos ng malumana isalabi. Hindi ko inakala na ganoon kabilis ang pag-usbong ng damdamin sa pagitan namin. Parang ang bawat sandali ay isang panibagong pahina sa isang nobela na hindi ko gustong matapos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga tanong pa rin na bumabalot sa aking isipan. Ano ba ang mangyayari pagkatapos ng aming pagdating? Magkakaroon ba kami ng pagkakataon na tuklasin ang mga bagong daan na magdudugtong sa aming mga puso? Habang ang bus ay patuloy sa paglalakbay sa madilim na kalsada, naramdaman ko ang isang kakaibang sigla sa aking dibdib, isang pakiramdam na nagsasabing ang gabing ito ay simula lamang ng isang mas malawak na kwento. At kahit na hindi ko pa alam kung ano ang susunod na kabanata, handa akong harapin ito, kasama si Ramon sa tabi ko. Sa bawat kumpas ng aming mga kamay na magkadikit, alam kong may isang lihim na nag-ugnay sa amin, isang lihim na hindi pa namin lubos na naunawaan, ngunit malinaw na nararamdaman.
At sa gabing iyon, habang ang bus ay dahan-dahang humahakbang patungo sa aming bayan, ang puso ko ay puno ng pag-asa, takot, at isang matinding pagnanasa na malaman kung saan hahantong ang aming kwento. Habang patuloy ang paglalakbay ng bus sa madilim na kalsada ng Bukidnon, unti-unting lumalalim ang aming pagkakausap ni Ramon. Hindi na lang basta kwentuhan ito, parang isang lihim na pagkakaibigan na unti-unting bumubuo, puno ng mga kwento ng pangarap, sakit, at mga bagay na hindi namin madalas isiwalat sa iba. Napansin ko ang kanyang mga mata, na tila may mga kwento ring gustong ibahagi, ngunit pinipili pang itago. Sa isang sandali, lumingon siya sa akin na may kakaibang tingin, parang may pinagdaraanan. Luningning, mahina niyang sabi, alam mo ba na minsan, ang pag-uwi ay hindi lang basta pagbabalik sa lugar, kundi isang pagharap sa mga bagay na matagal nang itinago. Tumango ako, habang iniisip ang mga bagay na iniwasan ko rin sa buhay ko. Habang papalapit ang bus sa isang maliit na bayan, ang mga ilaw ng mga bahay ay unti-unting sumisilip sa dilim. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko, hindi dahil sa biyahe, kundi dahil sa hindi ko pa alam kung ano ang kahihinatnan ng gabi namin ni Ramon. Ang mga sandali na aming pinagsaluhan ay naging tila isang panaginip, pero alam kong kailangan ko ring bumalik sa realidad. Nang biglang magtigil ang bus sa isang maliit na hintayan, napansin ko ang mga mata ni Ramon na kumislap sa liwanag ng ilaw mula sa poste. Lumingon ka, bulong niya, marahil ito ang simula ng isang bagong yugto para sa atin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya, pero ramdam ko ang bigat ng mga salita niya. Sa paglabas ng mga pasahero, dahan-dahan kaming naglakad palabas ng bus. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit may init na sumisiklab sa puso ko. Magkikita pa ba tayo ulit? Tanong ko ng halong kaba at pag-asa. Umiti siya ng may katiyakan. Luningning. Hindi pa rito nagtatapos ang kwento natin. Habang naglalakad kami patungo sa sentro ng bayan, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit kami nagkita sa gabing ito? At handa ba akong harapin ang mga susunod na pangyayari na maaaring baguhin ang buhay ko? Sa likod ng aking puso, alam kong may mga lihim na naghihintay na mabunyag, mga lihim na magpapabago sa aming kwento nang hindi namin inaasahan. Ngunit sa ngayon, ang tanging alam ko lang ay ang init ng kanyang kamay sa akin, habang kami naglalakad sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, at ang pangakong hindi pa nagwawakas ang aming kwento. Habang naglalakad kami ni Ramon sa makitid na daan sa gitna ng maliit na bayan ng Malaybalay, naramdaman ko ang bigat ng gabi, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa dami ng tanong na pumipigil sa akin na mag-relax. Ang lamig ng hangin ay sumasalubong sa aking balat, ngunit ang init ng kamay niya sa akin ay parang isang pananggalaban sa pag-aalala at takot. Napansin ko ang mga simpleng detalye sa kanya, ang pagkukulot ng kanyang buhok sa tapat ng ilaw, ang banayad ng ngiti na pilit niyang tinatago, at ang mga matang nagbibigay ng hint ng mga kwento na hindi pa niya nais ibahagi. Parang may mga sugat siya na gusto niyang pagalingin, at ako'y naging saksi sa kanyang unti-unting pagbukas. Sa isang bahagi ng aming lakad, huminto siya at tumingin ng diretso sa akin. Luningning, alam kong marami tayong dinaraan, pero sa gabing ito, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa, ang mga salitang mailalim at init na bumalot sa akin. Hindi ko mapigilang mapaluha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa na dulot ng kanyang mga salita. Napangiti ako ng may halong hiya at pinisil ang kanyang kamay ng mahina. Salamat, Ramon. Parang ang lahat ng pagod at lungkot ay nagiging magaan sa piling mo. Sa sandaling iyon, parang ang mundo ay huminto. Ang mga alon ng mga pangarap at takot ay naghalo sa isang matamis na katahimikan. Habang kami naglalakad pa, napansin ko ang mga simpleng parol na nakasabit sa mga puno at poste, nagliliwanag sa dilim. Ang mga ilaw ay parang mga bituin na bumaba mula sa langit, nagbibigay liwanag sa aming landas. Sa tabi ng isang maliit na kapihan, nagpasya kaming huminto upang magpahinga. Umupo kami sa isang lumang kahoy na bangko at nag-order ng kape. Ang init ng inumin ay sumalubong sa akin, ngunit mas mainit ang init ng kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Nag-usap kami ng masinsinan, hindi na lang tungkol sa mga pangarap, kundi pati na rin sa mga takot at mga lihim na matagal nang nakabaon. Dito ko naramdaman na ang gabing ito ay hindi lang isang simpleng pagkikita. Ito ay simula ng isang kwento na puno ng mga pangarap, pag-asa, at posibleng pag-ibig. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga tanong pa rin na bumabalot sa amin, mga tanong na magpapasya sa aming mga susunod na hakbang. Habang nilalagnat ng gabi,
alam kong hindi kami nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang mga palad namin ay magkadikit, ang mga puso namin ay nag-uusap, at ang aming mga kwento ay nagsisimula ng bumuo ng isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng misteryo, pag-ibig, at mga lihim na naghihintay na tuklasin. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin bukas, ngunit isang bagay ang sigurado ako, ang gabing ito ay simula ng isang kwento na hindi ko kailanman malilimutan. At sa bawat sandali, sabi ka kong tuklasin kung saan kami dadalhin ng tadhana. Habang nag-uusap kami ni Ramon sa loob ng maliit na kapihan sa gilid ng kalsada, unti-unting bumukas ang aming mga puso sa isa't isa. Ang hangin ay malamig ngunit ang init ng aming mga titig ay naglalagablab sa gitna ng gabi. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong na pantalon, samantalang ako naman ay nakadress na may malambot na tela na bahagyang sumasayaw sa bawat galaw ng hangin. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning habang nakikinig sa mga kwento ko, at sa bawat ngiti niya, tila ba unti-unting nawawala ang mga lamat sa aking puso. Napag-usapan namin ang aming mga pangarap, siya ay may plano na palawakin ang sakahan ng kanyang pamilya at magkaroon ng sariling negosyo sa bayan, habang ako naman ay nangangarap na magkaroon ng sariling art gallery, isang lugar kung saan maipapakita ko ang mga likha ng mga lokal na artista. Ang aming mga kwento ay nagtagpo tulad ng dalawang ilog na dahan-dahang nagsasama sa isang dagat ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga sandaling nagiging tahimik kami, mga sandaling puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Ano ang magiging kahihinatnan ng gabing ito? Magkakaroon ba kami ng pagkakataon na maging higit pa sa mga estranghero na nagtagpo lamang sa isang bus? O ito ba ay isang panaginip na unti-unting mawawala sa pagsikat ng araw? Tila ba ang oras ay tumigil habang kami ay nagkatinginan, sinusubukan unawain ang lalim ng damdamin na unti-unting sumisibol. Sa isang iglap, dahan-dahang niabot ni Ramon ang aking kamay, hinaplos ito ng may pag-iingat at lambing. Ang mga pulso ng aking puso ay tumibok ng mabilis, at sa isang sandali, ang mundo ay naging tahimik, tanging ang aming mga hininga ang naririnig sa paligid. Luningning, bulong niya, parang ang gabing ito ay isang simula ng isang bagong paglalakbay para sa atin. Hindi ko alam kung paano sumagot, kaya napangiti na lang ako. Alam ko na ang mga salitang iyon ay puno ng pangako, isang pangakong hindi namin palubos na nauunawaan, ngunit ramdam na ramdam namin. Habang papalapit ang hating gabi, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan na bumalot sa akin. Hindi ko na iniisip ang mga pangamba o mga tanong sa hinaharap. Sa halip, tinanggap ko ang sandaling ito, isang sandali ng pagkakaibigan, pag-asa, at posibleng pag-ibig na nagsisimula lamang umusbong sa gitna ng mga bituin ng Bukidnon. Pero sa likod ng ngiting iyon, may lihim na nagkukubli, isang lihim na maaaring magbago ng lahat sa susunod na kabanata ng aming kwento. At habang kami ay naglalakad palabas ng kapihan, ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng isang malamlam na panghihina ng loob, na siya namang nagpaalala na ang tadhana ay hindi laging patas, ngunit puno ng mga sorpresa. Ano kaya ang naghihintay sa amin bukas? At handa ba kaming harapin ang mga pagbabagong iyon? Ang sagot ay nasa mga susunod na araw, ngunit sa gabing ito, ang lahat ay tila perpekto, isang kwento na nagsisimula sa isang bus, sa isang maliit na bayan sa Bukidnon, at sa dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng dilim. Habang kami ni Ramon ay naglalakad palabas ng kapihan, ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mga pangamba at pag-aalinlangan sa aking puso. Ang ilaw mula sa mga poste sa kahabaan ng kalsada ay humahaplos sa aming mga mukha, na para bang pinalalamutyan kami ng mga bituin sa lupa. Sa likod ng bawat ngiti niya, ramdam ko ang mga tanong na hindi pa niya sinasabi, at sa puso ko, alam kong may mga bagay na kailangang harapin, mga lihim na maaaring magpabago sa takbo ng aming kwento. Luningning, mahina niyang sabi, may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin, kahit gaano pa natin pilitin. Pero ang mahalaga ay kung paano tayo haharap sa mga ito. Tumingin ako sa kanya, at sa mga matang iyon, nakita ko ang isang lalaking handang maging matatag sa kabila ng mga unos na darating. Habang papalapit kami sa aming mga bahay, unti-unting bumabalot ang katahimikan sa paligid. Ang mga tunog ng gabi, ang huni ng mga kuliglig, ang malamyos na hangin sa mga puno, ay naging saksi sa aming paglalakad. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng mga hindi nasasabi. Nang kami huminto sa harap ng aking bahay, napatingin siya sa akin ng matagal. Salamat sa gabing ito, Luningning.
Hindi ko inakala na sa isang biyahe, makikilala kita at mararamdaman ang ganoong koneksyon. Napangiti ako, pilit itinatago ang kaba sa dibdib. Ako rin, Ramon. Parang isang panaginip ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas o sa mga susunod na araw. Pero ang isang bagay ang sigurado ako, ang gabing ito ay simula ng isang bagong yugto sa buhay namin. Isang kwento ng pag-asa, pagtitiwala at marahil pag-ibig. Habang siya ay lumalayo, napatingin ako sa langit, hinahanap ang mga bituin na tila naglalakad kasama namin. At sa puso ko, may isang tanong na patuloy na umiikot, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagbabalik sa bahay? Minsan ba, ito ay pagbabalik lamang sa lugar, o isang pagbabalik sa sarili? Sabay ang hininga ko sa hangin, handa na akong harapin ang bukas. Ngunit sa likod ng pag-asa, may mga lihim pa ring nagkukubli sa dilim, mga lihim na maaaring magbukas ng bagong kabanata, o baka naman magwakas ng isang pangarap. At dito nagtatapos ang gabi, ngunit ang kwento namin ay patuloy na bubuo, puno ng misteryo, damdamin at mga pangakong naghihintay na matupad. Ang araw ay sumilip na sa silong ng mga bundok nang magising ako sa tunog ng mga ibon at malamig na simoy ng hangin mula sa bukirin. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang gabing iyon kasama si Ramon, ang bawat sandaling magkahawak kami ng kamay, ang mga lihim na aming ibinahagi, at ang mga pangakong tila bumabalot sa aming mga puso. Ngunit habang tumitindi ang liwanag ng umaga, unti-unti ring bumalik ang mga tanong na matagal ko nang iniiwasan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagbabalik sa tahanan? Habang nag-aayos ako sa simpleng kwarto sa aming bahay sa Malaybalay, naramdaman ko ang kakaibang kaba na hindi ko maipaliwanag. Ang mga alaala ng gabi ay parang isang panaginip na nag-iwan ng matamis at mapait na lasa sa aking mga labi. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw, lalo na kung magiging bahagi si Ramon ng mga ito. Lumabas ako ng bahay at nilakad ang makitid na daan patungo sa maliit na palengke. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng mga desisyon na kailangang gawin. May mga tao sa paligid na abala sa kani-kanilang gawain, ngunit para sa akin, ang mundo ay tila nagmistulang tahimik, nakaantabay sa mga susunod na mangyayari. Hindi ko maiwasang balikan ang mga salita ni Ramon, ang kanyang mga mata na puno ng lalim, ang mga ngiti na may dalang pangako, at ang kanyang paghawak sa aking kamay na nagbigay lakas sa akin kahit sa gitna ng takot. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko pa naunawaan, ang tunay na dahilan kung bakit kami nagtagpo. Habang naglalakad ako, napansin kong may mga matang sumusubaybay sa akin, mga matang puno ng katanungan at lihim. Parang may mga kwento pa sa bayan na hindi pa nahahayag, mga kwentong maaaring makaapekto sa aming pagkikita ni Ramon. Ang mga bulong sa hangin ay tila nagbabala, at ang puso ko ay nagdadalawang isip kung handa ba akong harapin ang mga ito. Sa isang sulok ng palengke, may isang matandang babae na nakatingin ng matagal sa akin. Parang alam niya ang mga bagay na hindi ko pa nasasabi. Lumapit siya ng dahan-dahan at mahina ang boses, "Luningning, ang pagbabalik mo ay hindi lang basta pag-uwi. May mga nakatagong kwento dito na kailangan mong malaman." Napatingin ako sa kanya ng maihalong takot at kuryosidad. "Anong ibig mong sabihin, Aling Nena?" tanong ko, pilit kinokontrol ang kaba. Ngumiti siya ng mailalim, magsisimula na ang mga pangyayari na magbabago ng lahat. "Handa ka na ba?" Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero ang isang bagay ang malinaw, ang kwento ko at ni Ramon ay hindi lamang tungkol sa isang gabing nagtagpo kami sa bus. Ito ay simula pa lamang ng isang masalimuot na paglalakbay na puno ng mga lihim, pagsubok, at mga pangakong kailangang tuparin. At sa puso ko, alam kong hindi ito ang huling kabanata. May mga kwento pa na naghihintay na mabunyag, mga lihim na kailangang tuklasin, at mga damdaming kailangang harapin. Ang tanong na nananatili ay, handa ba akong harapin ang lahat ng ito? At handa ba kami ni Ramon na sabay na lumusong sa mundo na puno ng hiwaga at pag-asa? Hindi ko malilimutan ang mga salita ni Aling Nena. Habang naglalakad ako pa uwi, ang bawat hakbang ko ay puno ng bigat, hindi lang dahil sa haba ng daan, kundi dahil sa bigat ng pasaning dala ng mga babala niya. Sa likod ng mga ngiti ng mga kapitbahay at tahimik na kalsada ng Malaybalay, ramdam ko ang isang kakaibang tensyon na unti-unting lumalalim sa paligid. Pagbukas ko ng pintuan ng bahay, sinalubong ako ng amoy ng kape at ang banayad na tunog ng radyo sa kusina. Ngunit sa kabila ng karaniwang tanawin, ang isip ko ay naglalaro sa mga tanong, ano ba ang lihim na tinutukoy ni Aling Nena?
Ano ang mga pangyayaring darating na magbabago ng lahat? Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Ramon. Luningning, kailangan nating mag-usap. May mga bagay akong kailangang sabihin. Napatingin ako sa telepono ng maihalong kaba at pag-asa. Ang gabing iyon, nagkita kami sa isang tahimik na kapehan sa bayan. Sa harap ko, nakita ko ang lalaking may mga matang puno ng pag-aalala. May mga nangyayari sa bayan na hindi mo pa alam, wika niya. May mga tao na hindi gusto tayong bumalik, lalo na kung sisilipin natin ang mga nakatagong kwento. Napabuntong hininga ako, hindi ko inasahan na magiging ganito kahirap ang pagbabalik. Habang nag-uusap kami, unti-unting nabunyag ang mga lihim ng malay-balay, mga kwento ng lumang alitan sa pagitan ng mga pamilya, mga nawalang lupa, at mga pangakong hindi natupad. Ang mga kwentong ito ay parang anino na patuloy na sumusunod sa bawat hakbang namin. Ngunit sa kabila ng mga panganib at misteryo, naramdaman ko ang lakas na dulot ng presensya ni Ramon. Siya ang naging sandigan ko sa gitna ng kaguluhan, ang taong handang harapin ang lahat upang protektahan ang aming bagong simula. Habang lumalalim ang gabi, naglakad kami palabas ng kapehan, hawak kamay, handang harapin ang mga pagsubok na darating. Alam namin na hindi magiging madali, ngunit sa tulong ng isa't isa, may pag-asa pa rin na mababago namin ang takbo ng aming kwento. At sa likod ng lahat, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isipan. Paano ba natin haharapin ang nakaraan upang makabangon at magpatuloy? At hanggang saan aabot ang aming tapang upang labanan ang mga lihim na naghihintay na mabunyag? Ang sagot ay nasa mga susunod na kabanata ng aming buhay, na puno ng pag-asa, takot at pagmamahal.